Hallelujah! Praise the name of the Lord. Makakaupo na po tayong lahat. Kumusta na po kayo? Yan. Mabuti ba? Sabi ng katabi nyo. May katabi ba kayo? Yan. Praise God. Mapagpalang linggo po ng umaga. Ang ganda po ng ating tema sa buong buwan na ito ng January. Christ's sustenance is the answer. Becoming fruitful Christians. Na ang pagtugon po ng Diyos para po sa ating existence, lahat ng kakailanganin, ang Panginoong Jesus lamang po ang tanging sagot. Amen? At dahil ngayon ay January, mas gusto natin na makabuluhan, mas maraming prutas, mas maraming bunga, punong-puno ng pagpapalat katagumpayan ang taon na ito ng 2025. Tama po ba? Amen po ba? Ayan. Praise God, no? Andiyan po ba kayo? Ayan, dapat mas energetic pag linggo. Ayan. Pero bago po tayo dumako sa mensahe ngayong umagang ito, ay announcement lang po, although i-announce din po ito mamaya. Sa darating na Sunday po ay ang ating Anointing with Oil service. Ito po ay ang taunan na paglapit natin sa Panginoon para bigyan tayo ng bagong pagpapahid mula po sa trono ng biyaya ng kapangyarihan ng ating Diyos. Tayo po at ang ating pamilya, open po ito sa lahat. At napakaganda na sa pasimula ng taon, fresh oil from the throne ang atin pong tatanggapin. Amen po ba? So, ganun pa rin po, first and second service. So, bring your whole family at pwede pa po tayong magsama ng mga kakilala, mga kaibigan na nais po nating mailapit sa Panginoon. Amen? At dahil ang tema po natin ay Becoming Fruitful Christian, pag sinabi pong fruitful, wala pong tumatanggi. Di po ba? Tama ba? Sino po rito may mga puno sa bahay nila, sa kanilang paligid? Ayan, si Nanay Rose, tumaas. Di ba, pag may punong namumunga, gusto niya, nagbubunga talaga. Di po ba? Kami po may punong mangga. Ayan. At nakakatuwa dahil December pa lang, may bumabagsak na doon sa bubong namin. Ayan. Pag simula ng maliit lang yung tunog, tuk. Pag susunod na mga linggo, tuk. Palaki ng palaki. Susunod, bato na. Ibig sabihin, malalaki na yung bunga. Tayo din po, gusto po natin ganon, di po ba? Na sabi nga po sa Psalm 1, although dadaanan din natin yan mamaya, pero inihalin tulad po ang mga tao, mga Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos sa isang puno na nakatanim doon sa gilid ng batisan, nakakakuha ng sariwang mga supply ng tubig, kaya nagiging fruitful siya. Even out of season, hindi panahon ng pagsibol o pagkakaroon ng bunga, nagbubunga. Ganun po ang mga Kristiyano. Di po ba? Amen po ba? Hindi lang January nagbubunga, pero gusto nating simulan ang taon na ito na nagbubunga po tayo. Amen? Ang ating pong title is The Blueprint for Success, How God's Word Leads to True Blessing. Ayan, ang haba naman ng Pero yan po, maganda po ba? The Blueprint for Success. Sino ba namang tatanggi sa pagtatagumpay? At sino ba naman ang tatanggi sa totoong pagpapala? Amen po ba? Pag sinabi po nating blueprint, sa mga nasa construction o nagpapagawa ng bahay or anything na mga building or structure, may tinatawag po yung blueprint. At yung blueprint po niyan, yan po kumbaga mga plano po yan mga sukat, mga disenyo, kung saan, paano mo gustong maipatayo ang isang structure. Ganon din po sa buhay ng mga mananampalataya. At sa mga tao na ang gusto ng Panginoon ay magtagumpay ang bawat isa sa atin. Ngayon pong umagang ito, gusto po muli na ibalik tayo ng Lord. Alam niyo po, pag January, magandang balikan yung mga basic na mga bagay na dapat na ikinakapamuhay ng mga Kristiyano, na kaya lang sa tagal ng panahon, maaaring nakakaligtaan natin. Mga basic na mga bagay na sinasabi ng Lord na magiging paraan para tayo ay kanyang pagtagumpayin. The blueprint
for success, how God's Word leads to true blessing. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always in your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Andiyan na po yung bating verse. Basa po. Ready, go. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong buhay. Pag binasa natin yung Joshua 1 verse 8, makikita na po natin diyan yung mga keywords. Huwag kakaligtaang basahin. Yan. Pagbulay-bulayin. Ayan. Andiyan po yung isa pang word na matupad ang lahat ng nakasaad doon. Yan yung mga gagawin, no? Diyan pa lang sa verse na yan, at nandun yung bunga. Ano ang resulta? Yung tagumpay at yung pagpapala na resulta ng yung pagbasa, pagbulay-bulay, at pagtupad ng salita ng Diyos. Sabi diyan, sa ganoon magiging masagana. Sabihin nga po natin, masagana. Sino pong gusto nun? Taas po kamay. Praise the Lord. Sino po yung gusto ng matagumpay? Amen. Walang tatanggi dyan. Dalawang kamay, pwede pa, di ba? Dahil meron pala na nakasulat sa Biblia na kung saan minsan natin hinahanap, no? Yung mga tao pagpasok ng taon, di ba, meron silang mga tinatawag na mga prediction, forecast, pati yung mga bituin, tinatanong, di po ba? Pati yung mga pag-aayos ng mga gamit para maswerte daw. Pero ang mga Kristiyano pala, meron palang formula na binigay ang Panginoon para tayo ay magtagumpay. Amen? As we enter 2025, many are searching for success in careers, relationship, and life in general. Society defines success as wealth, power, and personal achievement. But these things often leave people feeling empty. Kasi nga ang definition ng pag sinabing success, ano ba yung success na yan? Ano ba yung blessing na yan? Ang mundong ito, dinidefine nila yan pag marami kang pera, may kapangyarihan ka, o marami kang narating sa buhay. Pero yung mga bagay na yan ay mga temporary lang. Hindi mag-iiwan ng pangmatagalan. Sa totoong buhay nga po, pag nawala tayo sa mundong ito, wala na yan lahat, na iwan mo rin. Pero hindi po sinasabing huwag tayong yumaman, hindi po sinasabing huwag tayong magkaroon ng mga achievements sa buhay, pero mas malalim pala ang gusto ng Panginoon na klase ng pagpapala na maranasan ng kanyang mga anak. Mga hindi lang temporary, hindi mga empty. Pag sinabing empty, pag nawala, malungkot ka na. Kundi yung mga pagpapala at tagumpay na gusto ng Panginoon na matatagpuan sa kanyang salita, na kung paanong sinasabi ang totoong pagtatagumpay ay hindi temporary, pangwalang hanggan, fulfilling, talagang masasatisfy ka, at ang magandang bagay doon, alam mong ito ang kalooban ng Panginoon. On Joshua 1 verse 8, it provides us a divine strategy. Yan, naghahanap ka ba ng strategy? Paano ba ako magiging matagumpay sa buhay? May mga self-help books po na tinatawag, paano ka magiging matagumpay? Maganda po yun, no? Kasi may mga estratehiya doon, may mga how-tos, yung mga know-how natin, no? Pero iba pa rin, napangunahan mo yan ng salita ng Diyos. Kasi nandyan yung galing sa Panginoon mismo na estratehiya o pamamaraan para sa totoong pagtatagumpay. Knowing God's Word, meditating on it, and obeying it, which produces not only temporary results, na kapag ikaw pala ay inalam mong salita ng Diyos, binulay-bulay mo yan at sinunod, hindi lang temporary ang ibibigay nitong resulta, kundi kakaibang pagbabago. Transformation. Amen po ba? Marami ngayon nakikita natin, before, after.
Yan, alam ko po ang mga Kristiyano, maraming before Christ and after Christ na ang buhay nila'y binago at patuloy na babaguhin dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos, no, it brings blessing into every area of our life. Ang tanong, will you allow God to redefine and guide your path to success in 2025? Hahayaan mo ba na ibahin ng Diyos yung definition mo ng success at i-guide ka ng Lord, gabayan ka niya papunta doon sa totoong pagpapala na ninanais mo para sa taong to? Ano pong sagot nyo? Amen. Yan. Umpisa na po natin. What is the blueprint for success and how God's word leads to true blessing? Number 1, success begins with knowing the word. Yung keyword po natin, begins. Ayan. Success begins. Nagsisimula ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng pagkaalam ng salita ng Diyos. So, success begins with knowing. Sabihin po natin, knowing. Yan, knowing, pagkaalam ng salita ng Diyos. Sabi po sa Psalm 119, 105, basa po tayo. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Napakaganda ng salita ng Diyos. Sino bang gustong maglakad sa madilim na kalye? Wala po, di ba? Sino bang gustong maglakad na yung pupuntahan niya, hindi niya makita kung ano yung aapakan niya? Mahirap po yun. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing tanglaw at nagsisilbing patnubay, no? Sa landas na ating daraanan, liwanag na tatanglaw. So lahat po dyan, tanglaw, patnubay, liwanag. Kunin po natin yung mga salita na yon. Lamp and light to our path, the Word of God, ang salita ng Diyos, ang pagsisimulan ng ating pagtatagumpay. Success starts with knowing God's Word. Kailangan po alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Andiyan po ba kayo? Alam, may pagkaalam, no? Talagang, kumbaga, kung sa eskwela, inaaral mo. Kumbaga sa eskwela, no, talagang gusto mong malaman yung fact, gusto mong malaman yung truth, gusto mo yung mga bagay na nababasa mo dahil doon nagsisimula, no, ang pagtatagumpay na binibigay sa atin ng Diyos. The Scripture, ang ating Bible, ayan, bagamat meron po na tayo sa mga cellphone which is very convenient, iba pa rin po na meron po tayong printed Bible. Sino po yung may mga printed Bible pa rin? Yan. Kasi pag nag-brown out, walang matcha-charge, walang ano, di ba? Wala na tayong Bible. Ayan. Meron pa rin po tayong Bible. Yung walang Bible dyan, pwede kayong manghingi. Libre. New Testament. Yan. Yung Old and New, may bayad. Kasi printing cost. Ayan. So iba pa rin po talaga, no? Kasi ang Biblia po ay hindi lang basta libro na nagtuturo ng mga magagandang asal. Tinuturo po talaga yan ng Biblia. Pero bukod pa po ito sa printed na parang textbook, no? Baka akala natin, baka parang textbook lang yan, na katulad sa school, mga reference books or any other books na binibili natin. Bukod pa po yun. Higit pa doon. Dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay at aktibong salita ng Diyos. Living and active Word of God. Ibig sabihin, yung kapangyarihan nito, hindi mo masusukat every time na nababasa mo ang nakasulat sa Biblia. It is our guide, shining light on our path so that we can navigate life's complexity with clarity and confidence. Ang Biblia po ang nagsisilbing gabay natin. Tanglaw, sinabi na po dyan sa Psalms 119. Bakit po?
Kasi meron tayong mga daraanan. Yung buhay po natin mismo ay isang paglalakbay. Ang buhay po mismo ng tao ay journey. At paano ka magpapatuloy sa buhay mo nang hindi mo nakikita o hindi ka ginagabayan kung saan ka papunta? Ang Biblia po ang mismong nagbibigay ng liwanag kung saan tayo dapat daraan. Para yung mga buhay po natin, may mga complexities, may mga challenges, hindi po yan naiiwasan. Malakas ang iyong loob, matibay ang iyong loob, matapang ka, nahaharapin ang paglalakbay na yan. Amen? Alam niyo po ba yung Psalm 119 verse 105, sabi diyan, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung word po na your word, yan, yung word, W-O-R-D, ang pagkahulugan po nito ay bagay, salita na something that is spoken. Hindi lang yung basta na sulat, ngunit salita na sinabi, no? Narinig and very authoritative. Tila isa po itong pagsasalita, someone who is in authority, katulad po ng hari. Kapag nagsalita yan, salita ng hari, nagiging utos po yan. May authority. Hindi pwedeng baliwalain. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay doon po inihalin tulad. Ito po ay salita na binibigkas, sinasabi, naririnig at may authority. Ang salita po ng Diyos, it carries divine authority and power. Alam niyo po ba, doon sa paglikha ng ating pong sanlibutan, ng ating universe, sa Genesis chapter 1, alam naman po natin, sinasabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Di ba? No? Let there be light. Lahat po yun. Lahat for 7 days, for 6 days, na nilikha ng Diyos ang sanlibutan at ang lahat ng laman nito, God spoken. Nagsalita ang Diyos. Yung po yung pinaka-word na sinasabi rito na yung just sa Psalms 119, 105, that it is spoken and authoritative and has the power na katulad po ng ginawa doon sa creation. For us believers, His word is just as powerful in shaping our lives and providing direction. Naguguluhan ka ba? Ano bang direksyon ng buhay mo ngayong taon na to? Hindi mo ba alam kung anong gagawin mo? Kapatid, bumaling ka sa salita ng Diyos. Alamin mo ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga po, no, sa John chapter 1 verse 1, sabi diyan, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, Jesus is the embodiment of God's truth, God's word, and God's wisdom. Ibig sabihin, yung spoken word na yon, yung kapangyarihan, yung ginamit na word roon dun sa Psalm 119 that is authoritative, that has power, just like how God speaks and let there be everything sa atin pong universe. Ang lahat pong yon, ang salita na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya ang salita na sinasabi sa John chapter 1 verse 1, na pasimula pa lang ay nandun na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Sabi sa verse 14 ng John chapter 1, no? Sabi po ron, at siya ay nanahan and the Word dwells with them. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus mismo, siya ang nagsabi that He is the living Word. Knowing the Scripture is knowing Christ Himself. Kapag inalam mo ang salita ng Diyos, makikilala mo si Kristo. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Amen po ba? Knowing Scripture is knowing Christ Himself. Kaya nga po kung gusto natin na maging maayos ang buhay natin sa taong ito,
magsisimula po ang pagtatagumpay natin sa pamamagitan ng pagkaalam ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Yesus mismo, no, on Luke 4 verse 16 to 21, sinabi niya, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." Si Jesus mismo, nung nagtuturo siya sa synagogue, mine-mention niya ang Old Testament, ang mga sinulat ng mga propeta. Ang Panginoong Yesus mismo, alam niya ang salita ng Diyos. Dapat po tayong mga Kristiyano, nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Amen po ba? Yan, magbabagong buhay na tayo. Baka nasisimulan natin ang taon natin, nagtatanong pa tayo, bakit hindi ako nagtagumpay? Hindi mo naman kinukuha yung direksyon, yung lampara na magga-guide sa'yo para sa pang-araw-araw mong buhay. This is not just a one-time event. Kasi kung talagang linggo lang, makikinig ka ng salita ng Diyos, pag uwi, nakalimutan pa, no? Hindi pa nakuha lahat o hindi nagsulat, hindi ni-review sa bahay, pang Sunday lang. Paano bukas? Paano sa susunod na araw? Kung hindi natin ginagamit at ginagawa na alamin ang salita ng Diyos. Sabi po ni Dwight L. Moody, sabi niya, "The Bible was not given for our information, but for our transformation." Hindi lang para sa kaalaman. Minsan kasi knowing God's Word, nai-stack lang dito, pero tama po yun, no? Alamin talaga natin, magbasa talaga tayo, pero 3 puntos po ito May proseso, pero doon natin sisimulan. Buksan ang Biblia, magbasa ka, alamin ang salita ng Diyos, dahil diyan nagsisimula ang pagtatagumpay na inilaan sa iyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya ang tanong nga po, tayo po ba ay nagbibigay ng panahon para alamin ang salita ng Diyos? O nagre-rely lang po tayo sa ating sariling kakayahan? O nagre-rely lang po tayo sa sarili nating kaalaman? Minsan kasi pag marami na tayong alam, hindi na tayo kumukonsulta, no, sa blueprint. Yan. Hindi na tayo kumukonsulta sa Biblia. Nakakalimutan natin ang maghapon na hindi natin inaalam o binabasa ang Biblia. Kaya tayo po dapat mag-commit to a Bible reading plan. Meron po tayo ng binopost sa atin pong GC, ng lahat ng mga life group, no, ng plan na pwede nyo pong gamitin na maging guide kung ano ba. Baka kasi po at this point in time, nandun pa rin po tayo sa punto na ang pagbasa natin ng Biblia ay kung saan tumama yung pagbukas. Dito ako ngayon. Ito ang message. Sinara ulit. Binuksan ulit. Dito ako ngayon bukas. Sinara ulit. Baka ganun po, no? Hindi po. Meron pong strategy na binibigay si Lord. Meron po tayong mga guide na pinopost po yan. Kung meron po sa atin na hindi pa po naka-join ng ating GC, ng ating women, ng men, ng ating young adult, mga kabataan, meron po tayong GC at nagpo-post po doon ng ating guide, no? I-post nyo na rin po doon, sir. Every Monday po yan nagpo-post. Pwede rin tayo mamigay ng printed siguro para may guide po tayo. Okay po ba yon? So, start na po. Dapat mag-commit ka na. Mag-isip-isip na tayo. Dapat magsimulan ko, gusto kong maging matagumpay sa taon na to, sisimulan ko ng alamin ang salita ng Diyos. Pag-pray nyo po na talagang bigyan tayo ng gutom at uhaw para basahin, alamin ang salita ng Diyos. Number 2, kanina ay success begins through knowing. Ngayon, success grows. Lumalago, tumutubo, sumisibol. Ibig sabihin, pag sinabi natin yung word na grow, progress. Yan. May resulta na. Through meditating on the word. Sabi po ng Psalm chapter 1, verse 1 to 2. Sabi diyan, basa po tayo, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama. Basa po tayo lahat.
sa masama nilang halimbawa. Hindi nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. No? So ang word dyan, ang keyword, sabi dyan, mapalad ang taong, lagyan nating dot, sa verse 2, na ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. No? Talagang pagpapala, pinagpapala ng Diyos, ibig sabihin yung tagumpay na inilaan sa iyo ng Panginoon para sa taong ito, sabi diyan, simulan mo sa pagkaalam sa salita ng Diyos, sa pagbabasa. Para lumago ito, tumubo at may resulta, kailangan meditate. So, hindi mo lang pala babasahin. Hindi mo lang pala aalamin. Kailangan i-meditate. Ano po ba yung tinatawag na binubulay-bulay ang salita ng Diyos? Ang meditation po, it involves reflecting deeply on Scripture. Sabi nga, yan daw po yung bridge from knowing to obeying. Kasi kapag merong part, kumbaga 3 stages, know, meditate, and obey. Nasa gitna siya ng know and obey. Bakit? Kasi kailangan nguyaing maigi. No? Sabi nga nila, yung word raw po na meditate, doon sa Joshua 1 verse 8. Galing daw po ito sa kung paanong yung mga hayop, yung baka, na kapag kumakain siya ng damo ay nginunguya niyang maigi. Hindi niya yan aalisin sa kanyang bibig hanggat may lasa. Dapat ganun po ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Reflecting deeply, allowing it to fill our minds and shape our thoughts. Ang isang bagay po, yung ating pong inilalabas na mga guide sa pagbabasa ng Bible everyday. Meron purong mga iba't iba po kasi yung kanilang mga sistema. Pero yung isa po na ginagamit natin, may guide puro na inaalam natin kung ano, para saan ba ang salita ng Diyos, ano ba ang mensahe ng Panginoon para sa iyo. Andiyan po ba? Kapag tayo ay nagme-meditate, the message is for you. Amen po ba? Hindi yung nagbabasa tayo, oy, ang ganda ng message na to para kay ganito. Kasi sa maugali nun. Para sa kanya to. Para sa atin po yun. Para inahayaan po natin na yung binabasa natin sa Biblia ay talaga pong pasok na pasok sa ating kaisipan at binabago ang ating kaisipan. Kailangan kasi talagang ma-imprint sa ating kaisipan yung salita ng Diyos bago tayo umaksyon. Talagang kailangan tumatak. This isn't a passive exercise but an active engagement with God's truth when we focus on His Word until it transforms us from inside out. Talagang hahayaan mong mangusap ang salita ng Diyos sa iyo. Meron po tayong ginagamit noon, yung MP Quad, di ba? Ano po yun? Naalala niyo po ba yun? Message, promise, command, warning, application. Ayan. Yung iba naman, AHA. Ano po yung AHA? Sir Nancy? Awareness, honesty, and application. Merong soap, Ano yung soap? Hindi po sabon. Iba-iba po yung mga ginagawang pamamaraan. Pero whatever it is, bulay-bulayin natin, nguyain nating maigi ang salita ng Diyos. Madalas may mga simple lang po akong ginagawa. Yung pagtatanong ng bakit. Yan. Pag may binabasa po akong verse, lagi kong tanong ay bakit. Yan. Bakit daw itong Psalm 101, 1 and 2, bakit ba pinagpapala yung mga nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? mga pamamaraan, pero importante mag-i-immerse ka talaga sa salita ng Diyos. Ibababad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. The Hebrew word for meditate means murmuring or speaking aloud, reflecting an ongoing engagement with God's Word. Meditation renews our mind, aligning our thoughts with God's will, and Jesus Himself modeled it when He constantly referred to the Scripture, demonstrating its power to sustain and guide us.
Ang meditation pala, kasama po pala doon yung pagsasabi mo ng, masarap pong magbasa ng Bible ng naririnig mo. Amen po ba? Kasi ang Biblia rin po ang nagsabi na kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, nagde-develop po yan ng pananampalataya sa atin pong mga buhay. Amen? At kapag sinasabi mo si Jesus, di ba, naalala nyo nung siya ay i-tempt ni Satan on Matthew chapter 4. Hindi naman niya sinabi, hindi niya naman minimeditate lang sa kanyang isip. Nung tinaboy niya, nung kinokontra niya yung mga maling katuruan at mga sinasabi ni Satanas para siya ay tuksuhin, ano po sinasabi niya? No? Sinasabi niya mismo ang salita ng Diyos. Talagang pinopronounce niya. Talagang kanyang binibigay at pinaparinig, speaking aloud. So there is an ongoing engagement. Tayo po, napakaganda na maging parte ng ating buhay, hindi lang magbasa, kundi bulay-bulayin ang salita ng Diyos. In the Jewish tradition nga po, no, sa kanila talagang kailangan minememorize ang Bible. Minememorize yung verse. Sino pa po ngayon ang nakakapag-memorize? Napakaganda po kung hindi na, kasi may mga edad na. Yung mga bata nakakapag-memorize, di ba? Matatanda, hindi po nakakatatanda. Ayan. O hindi na masyadong kaya pa po bang mag-memorize? Kaya pa. No? Ang inaano na nga lang po nila ay kung pwede sa isang linggo, may isa kang verse na i-memorize. Kaya na po ba yon? Sipin mo kung 7 yung word, 7 araw mong memorize bawat word. No? At least in 1 year, meron kang 52 verses na sinaulo at nag-uugat sa puso mo at binabago ang buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So let's meditate the scripture. No, si John Bunyan, no, yung sumulat po ng Pilgrim's Progress. At siya po ay nakulong. Pero hindi po nasayang yung panahon na nasa kulungan siya. Kundi ginamit niya po yung panahon na yon to preach the gospel, to meditate on the scripture. Hindi lang po yon, nakapagsulat pa po siya. Tayo po, paano po ba? Kasi ang nangyayari po, kaya hindi umaabot sa pag-obey. No? Diba? Know God's word, meditate God's word, obey God's word kasi natitigil lang sa pagkaalam. Natitigil lang sa pagbabasa. Kailangan bulay-bulayin para baguhin ang ating isipan, masaturate ang ating isipan, at baguhin ang ating buhay. Amen? Sabi po ni Dallas Willard, the key to transformation is not the willpower, but the mind soaked in Scripture. Hindi raw po yung lakas ng loob o tibay mo para paglabanan yung mga tukso at mabago ang buhay mo, kundi ang salita ng Diyos. Do you take time to meditate on Scripture? Ano na po ba ang progress natin? Nagno-notebook po ba kayo? Yan. Kung tayo po ay gumagamit ng mga guide, katulad po ng Daily Bread, okay po yun. Pero sana, bago natin siya gamitin, may sarili ng pangungusap ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi personal yun sa iyo eh. Personal yun sa'yo. At pwede tayo mag-elevate na. Kasi yung Daily Bread, baka 10 minutes lang yun, wala pa, 5 minutes, tapos ng devotion mo, binasa mo lang. Ang ini-encourage po tayo ngayon, meditate. Amen? Amen po ba? Ibabad mo talaga sa salita ng Diyos ang iyong kaisipan. Sabi niya, do you take time to meditate on Scripture or do you rush through it? Sa panahon po natin yan, ang dami pong distraction. Ang daming mga bagay na kailangan gawin at unahin. Pero kapatid, alamin ang salita ng Diyos, bulay-bulayin, i-meditate mo ang salita ng Panginoon. Choose a verse each week to meditate on deeply, repeating it and reflecting on its meaning throughout the day. Ang sinasabi lang po, kung kaya po natin na mag-memorize ng verse. Kung di na po natin ma-memorize, lagay mo siya, sulat mo siya, lagay mo siya dun sa likod ng cellphone mo.
Ayan. Baka nandun lang, no? Para may time kang magbasa sa wallet mo, sa notebook mo, para throughout the day na babasa natin, nare-remind tayo ng salita ng Panginoon. Palakpakan nga po natin muna si Lord. Praise God. And lastly, sabi po dyan, kanina po, no, success begins with knowing. Number 2, success grows through meditating God's Word. Number 3 is success is fulfilled. Yan. Success is fulfilled through obeying the Word. Natatandaan nyo na po, 3 puntos lang po yan. Success begins through knowing the Word. Success grows through meditating God's Word. Number 3, success is fulfilled through obeying God's Word. Sabi po ng James chapter 1 verse 22, basa po tayo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang keyword po dyan ay mamuhay. Sabi po sa Tagalog, but be doers. Sabi nga po natin, doers of God's Word. Yan. So, may kumpleto na yung proseso, no? Babasahin ang Bible, knowing God's Word, meditating God's Word, and the third stage para ma-fulfill ang tagumpay na gusto ng Panginoon para sa iyo sa taong ito, maging tagatupad, no? Mamuhay, isagawa ang salita ng Diyos. Huwag lang daw maging tagapakinig. Kasi nga po, nabanggit ko kanina, hanggang knowing lang tayo. Pagdating sa meditate, no? Kasi sana po, no, ang prayer ko, yung mag-advance na po tayo nang hindi lang magbasa ng Biblia. Magpunta na po tayo sa second stage kasi hindi mapufulfill yung success na gusto ng Panginoon sa atin kung hanggang basa lang po tayo. Kailangan i-meditate para magkaroon ng proseso sa ating kaisipan para yung kamay natin, yung katawan natin, gagawin ang salita ng Diyos. Knowing and meditating in Scripture, on Scripture are essential, but true success comes when we obey what we learn. Kaya napaka-importante po ng meditation. Bakit? Kasi naglalagay ka ron ng application, di ba? Sinusulat mo, paano ko ba i-apply ang binasa ko ngayong araw na to, ang mineditate ko. So, isusulat mo ron, yung gagawin mo ha, hindi yung gagawin ng iba. Yung gagawin mo. Di po ba? So, sinulat mo doon. Ang mineditate mo ay, anong magandang meditation? Yan, manalangin. No? Binasa mo yung verse about prayer. No? Pray without ceasing. Anong application mo? Magsusulat ka doon kung ano ang bagay na gagawin mo para yung binulay-bulay mong salita ng Diyos ngayong araw na to maisagawa mo. So, maglalagay ka ngayon doon. Application. Gigising ako ng maaga at ako'y mananalangin. Sa tanghalian ko, hindi sa ano po, sa pagkain. Baka sabi, sa pagkain, kakain. Hindi po. During my break time, pupunta ako ng CR o pupunta ako sa isang sulok sa opisina namin, sa trabaho namin, magpre-pray ako. Sa aking, bago matulog ako, magpre-pray ako. Nakukuha po ba natin? Talagang, kasi yung proseso binasa mo, mineditate mo, gagawin mo na. Dahil doon lang, tumubo na, nung nag-meditate ka, tumutubo na, yung pagtatagumpay, gusto ng Lord, talagang may bunga ng tagumpay mangyari sa'yo. Mangyayari lang po kung ano yung binasa mo, ano yung meditate mo, susundin mo. Obedience is the evidence of faith and pathway to God's blessing. Obedience reflects our trust in God's wisdom and authority. Pag sinabi po yung word na doers, but be ye doers of the word, ang ibig sabihin po rito ay active, ongoing lifestyle of obedience. Hindi yung patay-sindi, no? O kaya pinipili lang kung ano yung susundin. Yung etong mineditate kong to, no?
hindi to bagay sa akin, hindi ko to susundin. Walang ganon. Lahat ng binabasa natin para sa'yo. Tama po ba? No? Kasi meron akong naririnig minsan na ay, ang ganda ng Word of God. Although maganda rin naman na talagang we refer it to others na alam nating may pangangailangang eksaktong gano'n ang salita ng Diyos, maganda po yun. Pero ang gustong-gustong i-deal ng Lord, ikaw kapatid. Amen po ba? Ang gustong-gustong baguhin ng Panginoon, tayo po mismo. Kaya it is an ongoing lifestyle of obedience. Talagang automatic na yan, automatic na. Binasa ko ang salita ng Diyos, naglagay ako ng application sa aking quiet time, sa aking meditation, gagawin ko. Find opportunity. Create opportunity. Tama po ba? Amen po ba? No? Halimbawa, pag ang meditation natin about forgiveness, no? At sinulat mo ron. Sinulat mo, sino bang mga taong galit ako? Ayan. O galit sa akin. Pwedeng ganun, two sides, di ba? Sulat mo yun. Anong pamamaraan gagawin mo? Tapos sabi ng Lord, apply mo na. Saka na, Lord. Minsan nahihirap igawin, pero since nag-immerse ka na sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo susundin o hindi mo gagawin dahil bibigyan ka ng kakayahan ng Panginoon na sundin kung ano ang binasa, kung ano ang mineditate mo sa kanyang salita. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. On Matthew chapter 7, verse 24 to 15, no? Ang kwento pong ito, ayan, medyo mahaba po, pero 24 to 27, sorry. Ang patungkol po ito, no, isang parable ng nagtayo ng bahay, no? Isang wise and foolish builders. Yung isa nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Yung isa naman, nagtayo ng kanyang bahay sa bato, no? Matibay, sa rock. So anong nangyari? No? Pareho po silang nakarinig ng salita ng Diyos. Yung nagtayo ng, may nakarinig ng salita ng Diyos, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. May nakarinig ng salita ng Diyos at nagtayo ng kanyang bahay, no? Tinulad roon sa nagtayo ng kanyang bahay sa rock. They both hear God's word. Pero magkaiba yung nangyaring pagsunod. No? Yung isa, sumunod, yung nagtayo doon sa rock, itinulad siya doon sa nakinig, nag-meditate, at sumunod. Ibig sabihin, matibay ang pundasyon. Kasi yung nabasa niya, yung na-meditate niya, sinunod niya. Yung tao na nakinig, hanggang nakinig na lang. Yung tao na nagbasa ng Bible, hindi na na-meditate at hindi na rin sumunod. Inihalin tulad sa isang nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. Dumating ang bagyo, humampas ang malakas na hangin at alon, ano pong naging resulta? Matindi ang pagkawasak ng bahay na itinayo doon sa sand, doon sa buhanginan. Pero yung itinayo doon sa matibay na bato, ang sabi ron, hindi siya nasira. Ganon din po yung ating buhay. Minsan, nawiwindang tayo. Alam niyo po, sabi no, the Word of God, this parable reminds us that obedience of God to God's Word provides a strong foundation for life, especially during storm. Naghahanda po tayo, hindi tayo nagbabasa, kumbaga sa bahay, hindi tayo nag-aayos ng bahay, tinitibayan yan kapag nandyan na yung bagyo. Kailan mo po yung ginagawa? Kapag bumalita na, may paparating na bagyo, signal number ganyan, ang tatamaan ganito, ganyan. Sabi mo, malayo pa naman. Di ba, hindi naman ganun yung ano mo. Ang gagawin mo, kung medyo mahina yung bubong, etc., tinignan mo yung ref, wala kang stock, di ba? Mga ganon. Di ba, naghahanda ka kasi may paparating. Di po ba? Tama po ba? Ganon din po yung buhay natin. Kaya araw-araw ka nagbabasa ng Bible, araw-araw ka nagme-meditate, araw-araw mong sinusunod yung sinabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi may darating na bagyo sa buhay mo. Amen po ba? Sino rito ang hindi binagyo ang buhay? Sabi ng iba, gusto mo ba? Diba? Sino rito ang hindi dumanas sa mga pagsubok?
Di ba? Marami tayo. Lagi nga yan. Di nga nawawala eh. Di po ba? Pero, tinuturuan tayo ng Lord na hindi ma-disaster sa pamamagitan ng pagkaalam ng salita ng Diyos, pag-meditate ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanya. Hindi ka mawiwindang. Yes, napaghihinaan tayo ng loob kapag meron tayong mga pagsubok. Pero, hindi matindi ang paglagapak nito. Bakit? Masunurin ka sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Sabi po ni A.W. Tozer, the Bible is not only a book to be read. It is a voice to be heard, a guide to be followed, and a power to be obeyed. Amen? Ang ganda po, no? Hindi lang daw po ito binabasa. Kailangan marinig mo kung ano ang mensahe ng Panginoon. That happens through our meditation. At maging guide po natin para sundin upang tanggapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. May bahagi po ba ng buhay natin where you are resisting obedience to God's Word? Umabot ka na dun sa pagbabasa ng Bible. Knowing God's Word, okay na, nagsisimula ng tagumpay. Umabot ka na rin sa pagme-meditate. No? Talagang binulay-bulay mo ang salita ng Diyos, nalagay mo sa application, ito ang gagawin mo. Ngayon, nung ia-apply mo na, hanggang meditation na lang, okay na yan. Ayaw mo nang gawin. Sayang naman, tumutubo na yung success, di po ba? Andiyan po ba kayo? Knowing God's Word, nagsisimula na yung tagumpay ng Panginoon. Meditating God's Word, nagka-quiet time ka na, umahaba na, ine-enjoy mo na yung time mo sa Lord. Nagsusulat ka na ng yung sa quiet time notebook. No? Inaalam mo na ang salita ng Panginoon. Sabi diyan, success grows. Tumutubo na. No? Yung tagumpay na binibigay ng Lord, nagkakaroon na ng dahon, nag-uugat na. Kulang na lang bunga. Kapatid, baka merong mga parte na sinasabi ang salita ng Diyos na ayaw mo pa ring sundin. We resist to obey. Gusto mo bang pumunta na talaga doon sa fulfillment ng success ng Lord sa buhay mo? Kapatid, kailangan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Take a concrete step of obedience today. Whether it is forgiving someone, sharing your faith, or pursuing holiness. Actually, ang daming itinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo mahihirapan kung hahayaan natin, lalo na ang Holy Spirit, para i-guide tayo at bigyan tayo ng kakayahang ng pagsunod sa Panginoon. Ask for God's strength and courage to live out His Word daily. So ano po yung tatlong puntos natin? Una, success begins with knowing the Word. Success grows through meditating on the Word. And success is fulfilled through obeying the Word. Sabi ng Luke 11:28, blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. Amen po ba? No, marami man po tayong alam na verse. Sabi ko nga, nagbasa ka, na-meditate mo, na-memorize mo, sayang, mauudlot yan kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos. In 2025, commit to God's definition of success by knowing, meditating, and obeying His Word. Open your Bible daily, reflect on its truth, and live them out in your decisions and relationship. True success isn't about early achievements, but walking in obedience to God's Word and fulfilling His purpose for your life. Ididelay mo pa ba ang paghakbang mo ng pagbabasa, pagbulay-bulay at pagsunod sa Panginoon? Kapatid, guaranteed na po yan na kapag tayo ay nakababad sa pagsasalita ng Diyos at sumusunod, sinigurado ng Panginoon ang pagtatagumpay mo. Amen? Bakit? Kasi hindi nangangahulugang di tayo magkakamali. Mababawasan. Saan tayo nagkakamali? Pag di tayo sumunod. Yan. Pag naging matigas ulo natin. Pero pag nandun yung pagsunod sa Lord, pagpapasailalim sa kalooban ng Panginoon,
hindi pwedeng hindi niya pagtagumpayan ang ating buhay. Amen? Kaya take the step, the first step today. Baka hindi pa po tayo nagka-quiet time hanggang ngayon. Set aside your time first to the Lord. Kasi kapag sumuong na tayo sa kabisihan ng ating araw, wala na, lusaw na po. Wala na tayong energy. But why don't we seek God first? Sa unang oras ng ating araw, unahin po natin ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise the name of the Lord. Tayo po ba'y may natutunan? May mga assignment po ba tayo? Ang assignment yan, magkaroon kayo ng Bible. Ikalawa, bumili kayo ng notebook at bumili kayo ng ballpen. Ayan. Para may masulat kayo. Tapos sa susunod na linggo, yung life group leader nyo, i-check yung quiet time notebook nyo. Pwede ba yon? Pwede yun. Di ba? Na talagang magbantayan po tayo sa bawat isa. Lalo na po sa panahon na ito. Ang hirap makipaglaban sa sariling lakas. Pero hindi naman pala dapat. Nagbigay ng kasiguraduhan ng pagpapala ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Love the Lord, love His word, and obey it. Sige po, umawi tayo sa Panginoon. Christ is my reward, and all of my to the Lord. May mga babasahin po akong talata sa Biblia na may mga kinalaman sa pagbabasa ng kanyang salita, pagbubulay-bulay, at pagsunod. At katulad po ng ating pong napag-aralan kanina, sinisigurado po ng Panginoon na kapag ang mga bagay na yan ay nangyari po sa ating buhay, sigurado po ang pagpapala, sigurado ang pagtatagumpay ng Panginoon. Babasa po ko sa Psalm chapter 1 at
Pag narinig nyo po yung inuutos ng Panginoon at yung binabanggit na pagpapala, sumagot po kayo ng amen. Amen po? So be it na mangyari yan sa buhay nyo. Sabi po dyan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sabi po sa verse 3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Babasa po ako on Deuteronomy chapter 28. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Panginoon at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Itong mga talatang to, it will translate kung ano man po yung mga trabaho natin, ano mang mga negosyo, anything na pinanggagalingan ng ating pong pagkakakitaan. Ang sabi ng Lord, pagpapalain niya kayo, ang bawat isa sa atin, kung susundin at tutuparin ang kanyang utos. Pagpapalain niya ang imbakan ng iyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula ron. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. The Lord will bless the works of your hands. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig, ang lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon kung susundin lamang natin si Yahweh at tutuparin ang kanyang mga utos. Pagpapalain niya, sabi niya, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya at tutuparin niya ang kanyang mga tuntunin. Sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo, pararamihin niya ang iyong mga anak, mga hayop at pasasaganain ang ani ng iyong bukidin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan ng kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos niyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong ang kanyang mga utos na ibinigay niya sa inyo ngayon. Father, in the name of Jesus, you speak about success. You speak about blessings. You speak about our family, our businesses, our careers. You speak about our wealth. You speak about, Lord, our relationship. You speak about, Lord, achievements and status, oh God. Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay yung ipinangako sa iyong mga anak. Nagugustuhin pa ang basahin ng salita mo, bulay-bulayin ito at sundin. Panginoon, napakarami pang nakasulat sa Biblia na mga pangako mo sa iyong mga anak na gagawa ng iyong salita, mamahalin ng iyong salita. Bubulay-bulayin ito, Panginoon, at gagawing parte ng kanilang buhay.
Panginoon, dinadalangin ko po ang nakasaad sa iyong salita. Pagpalain mong lubos ang iyong mga anak na mamahalin, auuhawan, magugutom sa iyong salita. Gagawing pang-araw-araw na bahagi ng buhay nila ang pagbabasa, pagbubulay-bulay ng iyong salita, magme-memorize ng iyong salita, at higit sa lahat, susunod at gagawin ito, Panginoon. Father, thank you for the guaranteed success. Thank you for the guaranteed blessings for all your people, Lord God, who will obey you. I release your mighty blessings to your family. I release your mighty favor, Lord, sa iyong mga anak. Panginoon, Lord, sa mga lahat ng susunod sa iyong salita. Maraming salamat pagkat ngayong umagang ito, tinanggap namin ang pagpapala ayon sa iyong salita. We give you praise, we give you glory. Always we ask and pray in Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon.